Pagkatapos manalo ng kampeonato, mukhang itong si Noy Baclao ay aalisin na dito sa San Miguel Beer. Hindi pa sigurado kung sino ipapalit nila dito pero mukhang ite-trade na raw to ng San Miguel Beer dito sa Terra Firma Jeep. Ang sabi ng iba baka doon si Isaac Go pero parang masyado namang lopsided kung Noy Baclao for Isaac Go ang mangyaring trade. Sa ngayon kasi tumitingin pa rin daw ang San Miguel Beer sa posibilidad na instead na center ang kukunin nila ay power forward. So hindi pa tiyak na si Isaac Go nga ang makukuha nila. Kasi sa ngayon gusto rin yata ng San Miguel Beer na mag-unload o magbawas ng mga big men nila dahil ina-anticipate nila makakakuha sila ng isang either power forward o center na pwedeng gamitin. Sa ngayon daw kasi mukhang kontento ang San Miguel Beer na si Rodney Brondial nando sa power forward. Naghahanap na lang daw ng pwedeng ipares dito na may tira sa labas. For example daw nga ito si Troy Rosario, maganda sana. Pero hindi naman tiyak na mapupunta si Rosario dito sa San Miguel Beer dahil nga ito ay isang unrestricted free agent at siguradong lalakihan ng MVP Group ang offer sa kanya. So abangan na lang natin kung itong si Troy Rosario mapupunta sa San Miguel. Kung sakali daw hindi, gagamitin nilang trade asset itong si Noy Baclao para kumuha ng ibang players na mayroong outside shooting. Baka si William Navarro dito sa Northport o kaya kumuha dito sa Terra Firma, for example si Andreas Cahilig. Hindi pa natin natitiyak kung ito ngay matutuloy. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer kahit nag-champion, hindi sila basta-basta magpapahinga na lamang. Dahil gusto rin nila siguraduhin na magko-continue yung dominance nila. At ang isang step nga dyan ay i-trade yung mga players na hindi nagagamit, katulad nitong si Noy Baclao. Of course, alam natin na kailangan samahan nila ng iba pang players o draft picks yan para makagawa ng kahit anumang trade. Dahil si Noy Baclao, napakababa ng value niyan dahil hindi nagagamit ng San Miguel Beer. So abangan na lang natin kung anong move ang gagawin ng management para dito. Meron nga bang malaking trade na mangyayari dito sa Barangay Ginebra? Meron kasing umiikot na balita bulong-bulungan na magkakaroon daw ng 4-team trade. Itong Ginebra, Northport, Converge at Magnolia. Ang mangyayari daw, itong si Arvin Tolentino mapupunta sa Magnolia. Itong si Calvin Abueva mapupunta dito sa Northport. At pag napunta na sa Northport, itong si Abueva, dadalhin yan itong Northport dito sa Converge Fiber Xers. At hindi pa maliwanag kung sinong kapalit. Ang sabi ng iba si Justin Arana daw. At kapag si Justin Arana napunta dito sa Northport Batang Pier, ite-trade yan ng Northport dito sa Barangay Ginebra. Gusto kong liwanagin, hindi kumpirmado na itong si Justin Arana ang magiging involved dyan sa trade. Ang sabi ng iba, si Alex Stockton daw. Basta ang maliwanag dito, magkakaroon daw ng 4-team trade kung saan kasama itong Ginebra, itong Converge, Magnolia at Northport Batang Pier. Pero pa nga tayong naririnig na balita, siguro baka daw na-trigger ito dahil doon sa report naman na magkakatrade itong NLEX, Blackwater at TNT. Sa ngayon kasi sa tingin ko talaga, mas malaki ang tsansa na si Stockton ang involved. Hindi ko talaga makita na itong si Justin Arana papakawalan nitong Converge Fiber Xers. Dahil kapag ginawa yan ng Converge at pinakawalan si Arana para kay Abueva, pinatunayan nila na wala silang pinakaiba dito sa Terra Firma, Blackwater at Northport. Sa tingin ko hindi nila pakakawalan nitong si Arana. At ang balita nga baka daw palitan yung kanilang upper management dahil hindi nga sila masaya dito sa mga trades na nangyayari. So sa tingin ko malamang kung involved nga itong Converge dito, baka ang i-trade si Alex Stockton. Hindi pa rin sigurado kung sino raw yung player na ibibigay ng Ginebra. Okay, ang balita natin ngayon mukhang ito si Jongwoo Chico daw. Ayon dito sa mga insiders ay tuloy na ang paglipat bilang coach ng NLEX Road Warriors around September daw. Baka bibigyan pa ng isang conference dito si Frankie Lim o baka patatapos lang ang season na ito. Sa ngayon kasi marami nagsasabi na medyo disappointed daw ang management dito sa nagiging performance ni Frankie Lim bilang coach ng NLEX Road Warriors. Actually kung yung matatandaan itong si Frankie Lim, dati hinawakan rin yan ang Barangay Ginebra. Pero bigla siyang natanggal dahil nagkaroon ng insidente kung saan naging involved siya dito kay Calvin Abueva. So sa ngayon, itong masasabi natin si Frankie Lim, siyempre sasabihin ng iba kaya bumababa performance ni Frankie bilang coach dahil ginagatasan ng TNT itong NLEX. Pero kahit papano, meron pa rin ina-expect ang management na magandang gagawin ni Frankie Lim at magiging competitive yung team. Pero ang problema nga,
Of course, nakita natin siguro ang isa sa pagkakamali talaga ng NLEX ay yung pinalitan si Thomas Robinson. At ang nangyari nga, na-eliminate sila ng maaga. At ngayon, mukhang itong NLEX, kahit nandiyan na si Robert Bodick, nag-i-struggle pa rin. Kaya siguro naiisip na ng management na papalitan na ito. Sa ngayon kasi, mukhang ang gustong ilagay daw talaga ay itong si Jong Wichiko. Alam naman natin na si Wichiko ay nanalo ng ilang kampyonato yan dito sa PBA. At para doon sa mga long time fans, pinakakilala itong si Wichiko dahil doon sa pagka-guide niya sa maraming championship sa San Miguel Beer noong late 90s at early 2000s nung kapanahunan nila Danny Ildefonso, Danny Sigel at Olsen Racela. Kaya sa ngayon, itong management ng NLEX, asahan natin na oobserbahang mabuti magiging performance ni Frankie Lim dito sa Philippine Cup. At kapag nalaglag ulit ng maagang NLEX, malamang itong si Frankie Lim nga ay palitan na ni Jong Wichiko at magkaroon ng revamp dito sa NLEX. Mukhang namimili daw ang TNT Tropang Giga dito kay Troy Rosario o kay Brandon Ganuelas Roser kung sino idadagdag para mapatibay yung kanilang front court. Kung iisipin ninyo, pwede naman niyang kunin pareho ng TNT. Medyo ang pinakaiba lang kasi itong si Troy Rosario magiging unrestricted free agent. So walang control ng TNT kung maglalaro nga sa kanila itong si Rosario o hindi. Pero sabi nung iba, mukhang interesado pa rin daw si Rosario na bumalik dito sa TNT Tropa. Samantala naman itong kay Brandon Ganuelas Roser, mukhang ayaw daw itong pakawalan itong NLEX Road Warriors. So hindi pa natin tiyak kung ito nga ay matutuloy, pero isa raw dyan ay gustong kunin ng TNT. Siyempre sa ngayon, kung po pwede, pareho. Pero medyo nagiging mahirap daw dahil parang nagmamatigas daw itong NLEX. At siyempre kay Rosario, hindi madidiktahan niya ng TNT kung saan pupunta. Sa ngayon, sa tingin ko lang, mukhang mas maganda kung si Roser ang kunin nila dahil ito ay sentro. Total, meron na silang isang stretch 4 na power forward katulad ni Calvin Oftana na siyang pupuno doon sa pangangailangan nila pagdating sa ganyang posisyon. Sa ngayon, nakikita ko rin na itong TNT Tropang Giga mukhang seryoso talaga dito sa pagbe-build up. Dahil nakita nga nila, nag-champion itong San Miguel Beer, yung kanilang karibal. Ang kalaban pa, isa pang SMC team, ang Magnolia. So sa ngayon, kinakailangan sa tingin ko itong TNT ay gawin ang lahat para kunin itong si Roser at pati na itong si Rosario para makapag-compete sila dito sa mga heavyweights ng SMC. Sa ngayon, masasabi rin natin na itong si Brandon Ganuelas Roser, kahit nagmamatigas ang NLEX dyan, eventually mapupunta rin yan dito sa TNT Tropa. Ang depende na lang ay kung sinong kapalit, baka si Poy Eram may iniintay nila na gumaling na mula doon sa kanyang injury. Hanggang sa ngayon kasi, of course, sinabi mismo ni Eram na hindi pa siya 100% recover. So baka yan ang dahilan, kaya hindi pa to natutuloy. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJC Boom, Edwin Carmona Jr., kay John Mark Cantos, John Ray Marquesuela, Jonad Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, kay Junjun Angie Patpat at P-Boy Matas, Jason Mendoza, Enju, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, kay RG Bueno at Talina family, Ronald Barbosidad, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonel Alagon, kay Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family. Pinabating din natin si Michael D. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.